Isang Chinese admiral daw ang di umano'y nagyabang, no? Dahil Chinese maritime militia vessels lang daw umano ang tatalo sa Philippine Coast Guard o PCG. Uy, ano masasabi nyo doon mga kapatid? No? Itong videong panonoorin natin at bibigyan natin ng reaction video ay mula kay PHTV. Yan, nakalagay po ang link sa ibaba. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng commentary, reaction video, criticism at kung ano-ano pa mga tol, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong videong tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga tol. Iniulat na sinabi umano ng isang Chinese admiral na kayang-kaya umanong talunin ng kanilang maritime militia ang Philippine Coast Guard sa South China Sea dahil walang kakayahan ang PCG na kumprontahin ang malalaking barko ng kanilang maritime militia. Sinabi ng commander ng Chinese Navy na si Admiral Liu Qiping na kumpiyansa siya na tatalunin ng Chinese Maritime Militia ang Philippine Coast Guard sa isang labanan sa South China Sea. Idinagdag niya na alam umano ng Chinese Maritime Militia na limitado lang ang kakayahan ng Philippine Coast Guard dahil sa liit ng bilang ng mga barko nito at hindi rin umano armado ang mga PCG vessel na nakadeploy sa South China Sea. Okay, no? So hindi naman natin pinatototohanan mga tol o pinasisinungalingan o hindi natin kinukumpirma na talagang sinabi ngayon ng isang Chinese admiral. Kasi may mga points kang titignan dyan mga tol. No? Unang-una, hindi naman kasi talaga panlaban ang Coast Guard. So hindi yan maikipaglaban mga tol. No? Ang mga panglaban dyan is mga warship. Diba? Yung mga gray ship na kung tawagin. Yung mga Navy, yan, AFP mga tol, sila talaga yung mga sundalo. Eto mga to ay hindi naman talaga sila equipped kasi nga hindi naman sila pang gere. Pero ikaw, kung ikaw ang tatanungin mga tol, kaya ba ng militia vessels ng China na militia vessels lang at kaya niyang paatrasin o talunin mga tol etong ating PCG? No? So sa mga nasaksihan natin sa mga nakaraan mga tol na mapag-ano talaga ang Pilipinas mga tol, mapagbigay talaga at mapagtimpi. No, kasi dito mga tol no, sa Pilipinas nangyayari, dito lamang sa ating soberanya nangyayari na yung mga Coast Guard, mga PCG natin ay talagang mapagtimpi mga tol. Sila na yung hinaharang, sila na yung hinahabol mga tol at hindi sila yung tipong katulad sa ibang bansa na kapag pumasok ka sa teritoryo niya, makikita mo nagdadatingan yung mga Coast Guard, oh. Talagang palalayasin ka. Katulad ng ginagawa ng China, mga tol. Yung Coast Guard nila, gano'n ang ginagawa. At sa sa palagay ko nga no, sa mga nakaraang reaction na video natin, yung ginagawa ng China sa Pilipinas ay ang siyang dapat ginagawa natin sa China. Bakit? Kasi nga nandirito sila sa ating exclusive economic zone, 'di ba? Which is ang pagkakilala naman nila nandoon tayo sa kanilang soberanya. Kaya yung mga CCG nila o yung Coast Guard nila, China Coast Guard nila, agresibong pinapaalis tayo, hinahabol tayo, hinaharangan tayo dahil nga kine-claim nila yung mga teritoryong yun. Which is dapat yun din ang ginagawa natin sa kanila kasi nga atin yung mga teritoryong yun. Gets nyo yung sinasabi ko mga tol? Dapat tayo yun ang haharang, nagre-radio challenge, nangahabol, nagpapaalis sa kanila. Kasi yun naman talaga ang normal na makikita mong ginagawa ng mga Coast Guard kapag pumasok ka sa isang soberanyang binabantayan nila, di ba? Ano sa tingin ninyo mga kapatid? Pero dito baliktad kasi. Ang mga Coast Guard natin sila yung mga hinahabol nitong mga militia vessels mga kapatid, no? Militia vessels lang yan usually dapat ano lang yan, pangisda lang nila yan pero napaka-aangas din yung mga yan. Pero again do sa sinabi niya kung magkakaroon daw ng labanan, hindi. Aatras sa mga Coast Guard, ang lalaban dyan yung mga Navy talaga, no? Kasi yan ang equipped ng mga ng mga sandata talaga, no? So tuloy natin. Ngunit ayon naman sa ilang analista na malabong mangyari ang sinasabi ng Chinese admiral dahil kapag inatake ng maritime militia ang mga barko ng Philippine Coast Guard,
siguradong sasaklolo kaagad ang US military at sa huli ay siguradong pagsisisihan umano ito ng komunistang bansa. Iniulat ito matapos sinabi ng Philippine Coast Guard na naidokumento nito ang 38 Chinese vessel na nagkukumpulan malapit sa Ayungin Shoal sa ginawa nitong pinakahuling resupply mission sa BRP Sierra Madre. Alam ng China yon mga tol, na hindi nila basta-basta pwedeng galawin yung ating mga Coast Guard. Pwede lang, ginagamitan din nila ng utak di ba? Radio challenge, haharangin, hahabulin, mga tol. Yung mga ganong ginagawa nila pero hindi nila ginagamitan ng armed attack. Kasi yun nga daw yung definition nun Doon daw matitrigger yung ating mutual defense treaty na sinasabi nila na kapag daw tayo ay inatake ay sasaklolo ang US at kapag ang US naman ang inatake ay sasaklolo ang Pilipinas. Kaya nga mutual defense mga kapatid no. Pero dito alam ng China yung ganyan. Kaya nga eto ang ginagawa nila mga tol Puro sa boka, 'di ba? Wawarningan tayo, gaganyanin tayo, babantaan tayo ng mga kung ano-anong kaeklabuhan nila, 'di ba? Tapos ang gagawin nila, mga harang, mambabangga, mga ganong pag-atake, bobombahin tayo ng water cannon, which is dapat tayo ang gumagawa nun sa kanila, 'di ba? Imagine niyo mga tol, imagine niyo. Nandirito tayo sa ating soberanya, 'di ba? May mga Coast Guard tayo. Ano ba trabaho ng Coast Guard, 'di ba? Kaya nga Coast Guard, mga kapatid, mga gwardiya yan dyan. Sabi nga ni Senator Robin, mga pulis pangkaragatan daw yan. So ano dapat ginagawa niyan? Diba? Ipagpalagay na lang natin sa isang guard, sa isang establishment. May papasok na tagalabas. Halimbawa, hindi siya empleyado ng inyong establishmento. Tapos hindi siya naka-proper attire. Yung tipong kaduda-duda at kahina-hinala, mga tol. Diba? Unang-unang guard ang haharap sa'yo. Hindi mo na paaabutin pa yan dun sa may reception, diba? Doon pa lang haharangin mo na, teka boss, saan ka pupunta? Hindi po pwede ang ang suot-suot nyong damit. Dapat mayroon tayong dress code dito. Mga ganun mga bagay. O kaya pag may pumasok na aalig-aligid dyan, nakatambay lang doon sa may lobby, sisitahin din ng guard yun. Diba? Doon po tayo, bawal po dyan. Diba? Ganun-ganun yun, papaalisin ka ng guard. Hindi yung tipong guard ang paaalisin mo. Diba? Pag may nakita kang guards, oy, doon ka. Diba? Di ba kabaliktaran mga tol, dapat yung guard ang nagpapaalis doon sa mga hindi naman dapat nandoon. Katulad dito halimbawa sa West Philippine Sea natin mga tol. Yung ginagawa sa atin ng China, tulad nga na sinabi ko kanina, dapat tayo ang gumagawa nun sa kanila kung talagang matindi ang paninindigan natin na atin at may exclusive economic zone tayo. Di ba? Kaso nga, ang iniisip nga kasi natin, baka napoprovoke sila, di ba? Baka napoprovoke sila. Imagine mo, ganun ang iniisip ng guard. Di ba? Nakita ng manager, oy, may mga nakatambay dun sa lobby. Paalisin mo yan, bawal yan dyan. Baka makita yan ng mga guests natin. O sasabihin ng guard, sir, baka maprovoke ko sila. Pwede ba yun? Di ba hindi? So, ikaw na bahala magkomento dyan, no? So, tuloy natin to. Sinabi ng tagapagsalita ng PCG na si Commodore J. Tariela ng kanilang nabilang at na-detect na mga Chinese vessel sa ginawa nitong resupply mission ay 16 na maritime militia vessel, 12 Chinese militia vessel, 5 China Coast Guard vessel at 5 People's Liberation Army Navy vessel. Sa kabuuan, masasabi nila na mayroong 38 Chinese vessel ang nandoon sa paligid ng Ayungin Shoal, partikular na noong nagsagawa sila ng resupply mission. Ngunit nilinaw ni Tariela na hindi lahat ng 38 Chinese vessel ang sumali sa ginawang panghaharang laban sa mga PCG vessel. Sinabi niya na batay sa kanilang ibinigay na presentasyon, mayroon lamang 6 na Chinese maritime militia vessel at 5 Chinese Coast Guard vessel ang aktibong sumali sa ginawang blocking operation laban sa Philippine Coast Guard. Ito anya ang pinakamataas na bilang ng mga Chinese vessel na nakita sa paligid ng Ayungin Shoal na kung saan ay nasa loob ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas batay sa naging 2016 Arbitral Award at United Nations Convention on the Law of the Sea.
Ngunit binigyang diin ni Tariela na matagumpay pa ring nakapasok ang PCG sa Ayungin Shoal matapos makaiwas sa mga barko ng Chinese Coast Guard at Maritime Militia. At idinagdag niya na nakita ng kanilang mga personnel ang tunay na estado ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Okay mga kapatid, no? Kung ikaw ang tatanungin, no, sa tingin mo ba ay Chinese Maritime Militia vessels lamang ang katapat ng Coast Guard? So sa nasasaksihan natin, hindi naman sa minamaliit natin ng mga Coast Guard, no? Sa nasasaksihan natin mga tol, parang dahil siguro ano, no, masyado lang talagang mabait at mapagtimpi at ayaw natin ng gulo, kaya gano'n, no? Kaya gano'n ang nakikita natin. Kabaliktaran kasi lagi ang nakikita natin mga tol. At sa kabila na nga ng kabaliktaran na nangyayari ay binabaliktad pa tayo nitong mga Chekwa, di ba? Sinasabi nila na tayo daw ang nagsisimula ng gulo. Tayo daw ang nagpo-provoke sa kanila. Samantalok tayo na nga yung umiiwas di ba? Tayo na nga yung umaatras Pero ganun pa rin ang kabaliktaran sa lahat talaga Well anyway, kung ikaw ay isang Pilipino, ano masasabi mo rito? Kung ikaw ay isang pro-China, nako mga kapatid, ay nako, hindi ka tapat sa iyong bayan. At kung ikaw naman ay talagang isang tunay na Pilipino mga tol at talagang handa kang ipaglaban ng bayan mo, ano masasabi mo dito sa video na napanood natin? Hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.